Hi guys! Tutorial ulit tayo. So ngayon, ang vlog natin, paano nga ba kumuha ng TIN number online? Okay, so bali una natin gagawin, pupunta tayo sa Google Chrome at dito po sa may search bar, itatype nyo dyan yung urus.bir.gov.ph/home. So pagdating dito guys, bali yung una natin gagawin para makakuha tayo ng TIN number. So bali kailangan na natin mag-create ng account natin, no? So, dito, i-click natin tong new registration, tapos may lalabas din dyan, i-click natin yung individual, tapos, ayan, click natin yung create account, and then, may lalabas po na Urus agreement. So, scroll up lang natin, ayan, i-click natin tong nakabox para magkaroon siyang check at i-click ulit natin yung agree. So, dito naman po, i-click natin yung taxpayer, tapos i-click natin yung without existing TIN. And then, i-click natin ulit yung I agree. Dito naman sa may user type transaction, i-click natin yan at hanapin natin tong get TIN for Filipino citizen, EO the 98 one-time taxpayer. So, yan yung i-click natin. Okay, so pagdating naman dito, ayan, dito na tayo magsisimula na mag-register or mag-create ng account dito sa Urus. So dito naman, i-click natin tong taxpayer type, tapos i-click natin yung 1FTC. Yan. Click OK. Tapos after nyan, ilalagay nyo na dyan yung first name nyo. Kung wala kayong middle name, i-click nyo lang I have no middle name para magkaroon ng check yung box. Dito naman, middle name, tapos last name, date of birth, kung kayo po ay senior or junior, click nyo lang yung suffix. Tapos gender naman, male or female. At pagdating naman dito sa my email address, guys, kailangan active yung email address na ilalagay nyo dahil dyan magsasend si Urus ng update sa pag-register nyo sa Urus. Okay? So, ayan, after nyong ma-fill out lahat yan, guys, i-click nyo lang tong I'm not a robot para magkaroon ng check yung nakabox. And then, i-click nyo na yung register. Tapos po, may magpa-pop up na ganito, i-click nyo lang yung I acknowledge. And then, may magsasend po na email doon sa link doon sa email na nilagay nyo kanina. And then, kailangan nyong i-verify yun. No? Tapos nyan, may magpa-pop up po ulit. Ayan, na you have successfully created an account. Ayan, please log in to continue. Okay? So, pagdating naman dito, ilalagay nyo yung email address na nilagay nyo kanina sa pag-register nyo. Tapos nyan, yung password na ginawa nyo kanina. And then, i-click nyo yung I'm not a robot para magkaroon siya ng check. Syempre, and then, i-click nyo na lang yung login. Ayan, nandito na tayo sa ating profile. So, pagdating naman dito sa ating profile, guys, so, para maka-fill up na tayo ng 1904 form, so, click natin tong new registration as an individual, and then, click natin yung fill up registration form 1904. Okay? So, ito yung i-click natin. And then, ito yung mga dapat nating i-fill out. So, i-fill out lang natin dyan yung mga dapat lang, no? Kasi yung iba, meron na siya. Okay? So, dito, ayan, ilalagay nyo dyan yung place of birth. No? So, ganun lang yung gagawin nyo, guys, hanggang sa matapos nyo tong mga kulang na details nyo. So, basta lahat ng kulang na details na nakalagay dyan, so, kailangan nyo siyang punan, kailangan nyo siyang lagyan. No?
Okay, so ayan, dahil nga ang civil status ko ay married, so pagdating dito, mag-upload kayo dyan. Okay, ilalagay nyo muna yung pangalan ng asawa nyo, last name, middle name, tsaka ano niya, first name niya, no? Tapos pagdating dito, ayan, bali 3 yan. Una dyan, mag-upload muna kayo ng government issued ID nyo. Tapos naman yung pangalawa, ay magsa-selfie kayo, hawak ang inyong government issued ID. Tapos yung pangatlo naman, so dahil nga kasal ako, no? Kailangan kong mag-upload na patunayan na ako ay kasal. Gaya ng marriage certificate, ganon. At after nyan, dito sa may baba, pwede nyo na i-click yung continue para mag-proceed na tayo sa susunod nating gagawin. Okay? So, ayan, dito i-review natin or pwede pa natin i-edit yung mga details natin na nagkamali tayo ng spelling, yung mga birthdays, no? I-check nyo dyan kung may mali. So, kapag may mali, pwede nyo yung i-edit yan dyan bago nyo i-submit. Tapos po, pagdating dito, ayan kung napapansin nyo, ayan, chinek-check ko na, meron na siyang blue check, tapos pwede na after nyan, no, pwede na nating i-click yung continue. So, ayan, binak ko nga kasi nakalimutan kong maglagay, or nakalimutan kong ilagay yung aking PhilSys ID number. So, nilagay ko muna yung ID number ko dyan, kasi nga kailangan yun, no. Okay, so, babalik tayo ulit. Okay, so ayan, pwede na nating i-click yung submit application. At ayan, may magpa-pop up na i-click lang natin yung proceed. Okay. So ayan, mag-aantay na lang tayo ng approval within 1 to 7 days. Pero nakadepende yan kasi nga married ako. Kailangan pa nilang i-review. Okay, so ayan, papakita ko lang sa inyo yung naging email ni Oros sa akin within 3 days to, 3 days, within 3 days. Ayan, nag-email siya nung June 9. So, sabi niya dyan, ayan, meron ako dito, wait lang. Ipapakita ko muna sa inyo yung unang-unang application ko na disapprove siya. So, dahil nga kailangan mag-submit ako ng katunayan na ako ay kasal. No? So, ayan, dahil nga na-disapprove ako, ang ginawa ko, nag-apply ako ulit. So, ayan, nag-apply ako, bali yung inantay kong, nagantay ako ng 9 days, 9 days, 10 days, bago siya ulit na-approve. So, ayun ko napapansin nyo, may nakalagay ng TIN number dyan. Nagantay ako, bali, 10 days. So, ayan, ganun lang siya kadali. Sana meron kayo natutunan sa video ko. Huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Thank you.